talaga yariin si VP Sara Duterte. Kaya ako natatakot ako para sa kanya kasi walang pa akong 15 ang nagbabantay sa kanya. Sasabihin nito, 500 daw. Sarah, how many? Hundreds po ngayon yan yung na-identify dyan By hundreds, is it 100, 200? More than I think it's ranging from 500 po. Nagbawas 500? Makikita nyo naman po yan, di ba, dun sa paggasta dun sa confidential fund na mention po yan 500. Agoy. Halatang halata no? Hindi, halatang halata po ito. Grabe, hindi ako makapaniwala na 500. Hindi, tanungin ko kayo. Kayo mismo, pumunta po kayo sa event ni VP Sara Duterte. Kung 500 yan, kitang-kita yan. Kitang-kita yan ng camera. Hindi mo may tatago yan sa dami ng vlogger ni VP Sara Duterte. Hindi mo matatago yan 500. Convoy pa lang Mas madami pa nga yung isang gobernur diyan sa norte. Convoy ni VP Sara Duterte. Ayaw ko lang sabihin kasi baka sabihin nila. Ako kasi, siyempre, di ba? Nakikita natin sa mga events yan. Grabe, nagtataka ako, sabi ko, aba, mas matindi pa ang convoy ng mga congressman kaysa sa convoy niya Oo. Di ba? Eto, kalokohan to 500. Sobrang So kalokohan this to. is 30 versus 500? Is that what you're saying, Director Matibag? Bakit nyo 30 versus 5? Ano pinag-uusapan natin dito? Eleksyon? Bakit nyo, hindi ko mag-gets, bakit nyo, 30 versus 500? Ba't nyo kinukumpara si Leni Robredo? Di ba impeachment to? Bakit napunta tayo sa kay Leni Robredo? Halata di ba? Dito makikita mo, pinopromote nila si Robredo Halatang halata. It's not usual do sa comparison. And we're looking back also as far as the other vice president at that time. Wala tayong magawa, di ba? We have to respect that. Pero kung ito, ganun din naman. Pambayot naman, yung kanyang mga salita. At hindi nyo nire-respeto yung pang-gensi ni Barsaga. Huwag nyo rin-respetuhin yung pambayot na salita. Patas lang dapat, huwag tayong namimili. Bigyan na rin natin ng sapat na pagkakataon si Vice President Sara Duterte na humarap at ibigay yung kanyang panig. Despite the repeated notices, despite the repeated opportunities for the Vice President to participate in these proceedings, ay dinedma po niya ang Committee on Justice. Sa huli, umatras sina Suwan at Rodriguez sa kanilang suhestyon na magbigay pa ng palugit sa Vice Presidente. Madam Chair, we submit to the wisdom and consensus of the committee. Pautot lang ang botohan. Sus! Halatang pautot lang yung inyong Yung mga, kunwari, hindi pa kayo agree. Pautot nyo lang yun. Obvious naman kayo, Brad Obvious. Please raise your right hand. Unanimous o walang tumutol sa mosyon para deklarang may probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang Aba, hindi pa nagsisimula, halata namang unanimous. dalawang impeachment complaint. 53 sa mga miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto pabor dyan. That concludes our voting. And the chair... Bakit nakikisali pa yung mga yan? Hindi nyo nga pinaboboto nakikisali pa itong mga to? Bida-bida kayo rin no? Magkano bayad sa inyo? Ako nagtatanong lang Magkano ba binayad sa inyo? Pataas-taas pa kayo ng kamay? Hindi naman kayo kasali. Announces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption, and other high crimes sa mga grounds for impeachment na nakalatag sa Cabrera at Sabaya impeachment complaints. Kaugnay ito na hindi umano maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, ang di umano tamang deklarasyon sa kanyang SALN, ang maanumalya umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang mga pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ng inaprobahang motion ni Representative Laila de Lima na i-consolidate o pag-isahin ang dalawang impeachment complaint,
Ipinag-utos na ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro ang paghahanda ng committee report. We direct the committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. We further direct the committee to transmit the same to the complainant, the respondent vice president, and the justice members. Ang committee report na ito, aaprubahan pa ng komite sa kanilang susunod na pagdinig sa May 4, bago nila ito ipadala sa plenaryo at sa lahat ng mga meron ng Meron pa palang dramang isa. Magboboto na naman sa na-approve ba itong kanilang ginawang report? Magdadrama na naman sila. Ilabas nyo rin yung dila nyo. Parang mga tanga ang puta. Di ba? Oh. Meron pa pala. Ituloy nyo na. Kamara, pati na kay Vice President Duterte. Ang committee report kailangang aprubahan sa botong 1/3 na lahat ng mga miyembro ng Kamara o hindi bababa sa 106 na kongresista para ma-impeach si Duterte na mababang kapulungan at may transmit ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbi namang impeachment court. Sa May 4 na o sa Lunes, ay inaasang babalik ang sesyon ng Kongreso matapos ang kanilang isang buwang break. Sakto sa inaasang pag-aproba ng House Justice Committee sa committee report na nagsasabing meron ng probable cause ang impeachment complaint laban sa Vice President. Ayon sa ilang source, isang linggo pa mula May 4 inaasang boboto ang buong plenaryo kung iakyat sa Senado ang impeachment complaint. Yan ang latest mula rito sa Kamara. Ayan na nga, oh. So ito nga mga kababayan, di ba? Malinaw naman dito na ano na po, na sabihin po niyan after na mga mahanapan ng probable cause. Actually kasi kalokohan talaga yung term eh. Nahanapan ng probable cause, hindi. Wala pa yan. Meron na kayo, fix na yung utak ninyo. I-impeach namin si VP Sara Duterte. Kaya nga dapat, didiretso nyo na. Hindi, sa bagay, kasi napuna na sila ng Supreme Court last time, di ba? Napuna na sila nung Supreme Court na dapat padaanin dyan. Kaya lang, ang ginawa nila, ako sa tingin ko nga parang pambabastos yung ginawa nila sa Supreme Court. Kasi porket sinabihan sila na dumaan sa House Committee on Justice, tila sinalsal nila ng todo, nakatatlo ba sila o nakaapat? Correct me if I'm wrong, I think tatlo eh. Oh. Yung 3 beses nagkaroon ng pag-uusap tungkol dyan. Hinarap pa yung mga kung sino-sino na wala. Isipin nyo to wala doon sa impeachment complaint. Yet hinarap nila, binigyan ng tsansa, binigyan ng media mileage. Ika nga, alam mo naman yung mga media, bayaran din yan. Oh, pick upin nyo lahat ng against kay VP Sara Duterte. Sama-sama tayo, siraan natin si VP Sara Duterte para hindi manalo sa 2028. Di ba? Sama-sama sila ngayon. Oh. Sinalsal nila ng todo. Mula umaga hanggang gabi, kanilang sinasalsal yung issue ni Bibi Sara Duterte, mamamatay tao, korap, lahat na atay. Lahat na hinatol sa kanya eh. Korap, mamamatay tao, violente, lahat. Maniniwala ba kayo doon? I mean, stupidity, sobrang stupidity. Alam mo kung violente, corrupt, at saka mamamatay tao yan, matagal na ho. Kumilos yan para mawala si Marcos sa posisyon. Pero, alam mo, maraming akong naririnig na balita, talagang ayaw niya eh. Kahit nung time na na-interview namin siya, meron kami mga usapan behind the camera. At talaga siya, gusto niya matapos si Marcos. Ayaw niya ng revolusyon. Ayaw niya ng change of regime ng wala sa konstitusyon. Talagang gusto niyang matapos si Marcos. Di ko nga alam eh. Kasi kwentuhan yun eh. Hindi, baka isipin nyo, ini-encourage namin siya. Hindi, ayoko din. As a matter of fact, lagi ko sinasabi yan. Sa aking pananaw, Romans 13 verse 1 ako. Di ba? Google nyo na lang kung ano yun. So, ibig ko sabihin, tama lang tayo magkomento at magsabi ng mga hindi tama na ginagawa ng presidente. Pero at the same time, nirerespeto natin ang nakaupo. Dapat, wag tayong gagawa ng hakbang na
beyond the Constitution, di ba? Beyond the legal process. Kaya nga, ako, ang panawagan ko lang paulit-ulit, which is part of the legal process o legal and constitutional, ay yung mag-resign na si Marcos. That's the best way. Huwag mo nang pahirapan ng taong bayan. Mag-resign ka na. Yun ang lagi kong sinasabi, di ba? Oh. Pero si VP Sara Duterte, kung violente yan at kung masamang tao yan, gumawa na ng hakbang yan. Sa dami nang nag-encourage sa kanya. Pero hindi eh. As a matter of fact, may mga balibalita pa nga tayo. Hindi ko na lang din balita-balita tayo na may mga grupo daw na nagkumbinsi sa kanya at siya na lang ang hinihintay. Pag siya tumayo at sinabi niyang ako ang presidente nitong Pilipinas dahil mali na ang ginagawa ng presidente, tapos na daw ang laban pero hindi ho niya ginawa. Kasi nga, gusto niya legal na proseso. Gusto niya ng maayos. Tapos gayon kung ano-anong kasalanan ang ibibintang ninyo. Pati yung kay Governor Digamo, ang backup daw ni Tebes, kaya malakas ang loob ni Tebes, at inilink yung pagpunta ni VP Sara Duterte na unverified. Sabi nila, na-verify na ng NBI. No, sino maniniwala kay Matibag? Walang maniniwala dun. Alam naman natin na very political yung tao na yun eh. Ultimo nga, di ba, yung kay Defensor? Hindi, totoo ha. Kahit yung kay Defensor mismo, doon, ay may-ari ka lang ng hotel na kung saan nandun. Kasi alam mo, eto, para sa kaalaman ng ibang hindi nakakakita dyan sa lugar na yan, malaking pong building yan. Parang ano ho yan eh, parang iba't iba. May 7-Eleven, may iba't ibang store. Tapos nandun yung isa, yung hotel, na kung saan ang presidente daw yung asawa. Although dinideny ni Defensor dahil daw naibenta na yon, meron ng papel na naibenta na yon or something. Pero let's assume na hindi. Yun yung argument ng NBI. Sa dami-dami niyan, paano niya mamomonitor yung papasok sa kanya, sa hotel niya? Iba't ibang mga lugar yan, iba't ibang restaurant yan. Hindi, eto, di ba? Halimbawa, pwede ka ba? Oh, guard ka, halimbawa, ikaw yung reception. Pokpok ba yan? Baka pokpok yung kasama mo. Oh, binayaran mo ba yan? Magchuchuktsakan kayo sa taas, magbebengbangan kayo doon. Bawal yan. Kasi pokpok yung kasama mo. Ay, ikaw hotel pwede mo bang tanungin yon? Oh, utang, kabit ba yan? Hindi, tanungin, isipin nyo, imagine nyo yun i-reception ka. May nakita kang nag-check-in na lalaking matanda. Tapos meron siyang teenager na dala-dala. Pwede mo bang tanungin na, Sir, kabit nyo po ba yun? Kasi kung kabit nyo yun, di pwede kasi illegal na magkaroon ng kabit. Di ba? Pwede ba yun? O baka naman, Sir, baka naman SP kaya Ano yung SP? Sponsor ka lang yan baka bata mo yan Bebot mo yan baka chicks mo lang yan. Bawal kayo dito sa hotel na to kung may asawa ka tapos binayaran mo lang yan. Pwede bang tanungin yun? Bakit ko ba nabanggit to? Kasi diyan makikita mo talaga yung panggigipit na ginagawa ng gobyerno na ito. Diba? Na sobra Oh, eto pa tingnan nyo. Isa pang katawa-tawa. Natawa ako nung napanood ko ito Bakit? Ako kasi mismo witness dito Ilang beses na akong witness na hindi totoo to. If you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan, but we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Wait, let me confirm. You said that you have leads about the assassins hired by the Vice President?
Yes, ma'am. Meron po kaming leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang may kinausap, kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. Ano? And this is the assassin hired to Naksa. kill the president, the first Meron na daw assassin. Wow! Ang lupit! Kung may assassin, arestuin nyo na kagad si BP Sara Duterte. Mantakin mo. Meron na daw assassin. Sa bagay, baka pag pumalya yung... Hindi, ako, feeling ko pag pumalya yung yung kanilang paratang, pag pumalya yung paratang nila kay BP Sara Duterte sa impeachment, ang next na gagawin, aarestoin si BP Sara Duterte. Oh. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Yan na sigurado tayo dyan. lady and the former speaker, which we saw from her video. Yan po yung part ng aming ongoing case build-up and to solidify po kung ito yung individual talaga. If you recall, meron pong mention, it's not been denied, na meron pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun. Tingnan mo yung BP, yung security group, BPSG. Ngayon, inililink niya doon sa assassination. Are you crazy? Yan po ay mandato ng ating batas. Ito po ay mga dating PSPG. PSG, sorry, not PSPG. PSG, Presidential Security Group. Ngayon, dinivide na lang. Ginawa ng Vice President Security Group. Ito yung mga lehitimong police, sundalo. Tapos sasabihin mo part sila ng iniimbestigahan yung assassin. Anak ka ng weting Na lang, naman. in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. Can you expound Kaya- on the Vice President Security Group? What is the significance of this to your ongoing investigation? Well, meron po kasi mga na-identify dyan na still in the military service and marami rin po dyan yung no longer in the military service. Ano po. So- Remember, yung sinusundan po natin is the second highest ranking official of the country. So she has the network. So kaya po kailangan nating sundang maigi at i-surveillance po yung mga nakakausap at mga kinausap po. Is it correct to say that the subject matter of your follow-up investigation is the statement of the Vice President that he has hired an assassin? Yes po, doon po talaga yon dahil we considered it as a serious and actual threat to the life of the President, kaya kailangan po naming bantayan. And you consider the creation of the Vice President Security Group significant in the investigation of this having hired an assassin? Para sa amin po, yes, because it is very unusual to a Vice President. If you will look at the history of other Vice Presidents, hindi po ganun karami yung security group na nakabantay po sa kanila. When you say hindi po ganito karami, can you give us an idea? Tingnan niyo to kung gaano daw kadami nakabantay kay BP Sara Duterte. Kayo ang magpatuloy. Kayong mga pinuntahan niya kung ganyang kadami ang bantay niya. How many security does the Vice President have in comparison with those Well, who serve as Vice Presidents? I'm not sure what is the number, but during the time of Vice President Lenny, I think it's not even more than 30. Pero dito po, hundreds po yung security na tinayo po nila. You are saying that during the time of Mayor Lenny, Vice President Lenny, Yon. around 30. That And is my recollection po. during the time of VP, Okay, ang galing, panalo. Ang galing Naipasok pa talaga kay Lenny Robredo. Parang si Lenny Robredo ay payak. Alam mo, ilang beses na akong pinaliwanag yan. Alam nyo kung bakit? Hindi naman po kasi sabay-sabay. 24 oras. Isipin mo, 24 oras. Kung sabay-sabay silang nakabantay sa Vice President, baka ngayon patay na lahat ng security niya. So nagkakaroon pa yan ng ikutan na nagbabantay. Ako, many times, nakikita, nakaka-attend ng mga event ni VP Sara Duterte dito o sa abroad. Talaga nga namang
Hindi aabot ng 30 yung naka-duty at that time. Madami na siguro yung 15. Hindi aabot ng 20 ang nakabantay kay BP Sara on that certain time. Ulitin ko, this is not the first time. Hindi ako isang beses lang na nakakita kay BP Sara Duterte. Iba't ibang event, kahit nga ho sa Davao eh. Hindi ho lalagpas ng 20 ang nagbabantay sa kanya. Ako nga mismo na natatakot ako para sa kanya dahil syempre alam naman natin, last resort ng mga demonyo yan. Pag hindi talaga mayari sa impeachment, hindi mayari sa kaso, baka talaga yariin si BP Sara Duterte. Kaya ako natatakot ako eh. Para sa kanya kasi walang paong 15 ang nagbabantay sa kanya. Sasabihin nito, 500 daw. Sara, how many? Hundreds po ngayon yan eh, yung na-identify dyan eh. By hundreds, is it 100, 200? More than is, I think it's ranging from 500 po. Nagbawas 500? na lang po yan eh. Makikita nyo naman po yan, di ba, dun sa paggasto dun sa confidential fund na mention po yan eh. 500. Agoy. Halatang halata eh, no? Hindi, halatang halata po ito. Grabe, hindi ako makapaniwala na 500. Hindi, tanungin ko kayo. Kayo mismo, pumunta po kayo sa event ni BP Sara Duterte. Kung 500 yan, kitang-kita yan. Kitang-kita yan ng camera. Hindi mo may tatago yan sa dami ng vlogger ni BP Sara Duterte. Hindi mo matatago yan 500. Convoy pa lang eh. Mas madami pa nga yung isang gobernur eh. Diyan sa norte. Convoy ni BP Sara Duterte. Ayaw ko lang sabihin kasi baka sabihin nila. Ako kasi, siyempre, di ba? Nakikita natin sa mga events yan. Grabe, nagtataka ako, sabi ko, aba, mas matindi pa ang convoy ng mga congressman ha. Kaysa sa convoy niya eh. Oo. Di ba? Eto, kalukuhan to 500. Sobrang So kalukuhan this to. is 30 versus 500? Is that what you're saying, Director Matibag? Bakit nyo 30 versus 5? Ano pinag-uusapan natin dito? Eleksyon? Bakit nyo, hindi ko mag-gets, bakit nyo, 30 versus 500? Ba't nyo kinukumpara si Leni Robredo? Di ba impeachment to? Bakit napunta tayo sa kay Leni Robredo? Halata eh, di ba? Dito makikita mo, pinopromote nila si Robredo eh. Halatang halata. It's not usual do sa comparison. And we're looking back also as far as the other vice president at that time. Thank you. Now, Madam Chair, may we- Madam Chair. Yes, I was about to call you. We Thank you. recognize the Honorable Tino and then the Honorable Vice Chair Ayan Brian na. Go. Thank Si you. Tino na, alam nyo na, si Tino. Galit na galit mga pulis, itong nga sundalo. Alam nyo na kung bakit. Actually, Madam Chair, yung napag-uusapan ngayon ni NBI Director Matibag, actually yan yung precisely yung ating line of questioning. Kung babalikan po natin yung statement, yung threat ni Vice President Sara Duterte na siya mismo ang bumigkas, let me quote, yes, huwag kang mag-alala ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. So yun po ang sinabi niya rito. Tapos yung kinausap niya na tao, yun yung sinabi niya na pumayag na papatayin niya ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker kung siya ay mapatay. Tama po ba? Hindi po ba ganun ang eksaktong statement ng Vice President? Tama po. Kasi kaya nga po, we arrive with that conclusion that the threat will be ongoing. Until such time na makita po natin kung sino yung kinausap, or unless the Vice President will reveal it, which I think it's impossible, hindi po natin pwedeng alisin yung threat po sa ating Pangulo. Okay. AFP, payag kayo nito? Parte daw ng VPSG yung mag-assassinate sa presidente? Hindi. Ewan ko ganun ba kayo ka-unprofessional, AFP? Bakit ganun ang pinapackage nito ni Matibag sa inyo? Ayan Di ba sabi parte ng security group? Di ba karamihan dyan, kung hindi police, sabi nito retiree, hindi, I don't think so. Para ikaw maging parte ng isang
police force or security force, hindi ka pa pwedeng hindi ka active. It's either in PNP or AFP. That is impossible. Ano yun? Private? Iha-hire? Ano ka? Invento So naman? again, malinaw po, idiin po natin sa mismong statement ng Vice President, yung nakita nating video kanina, sinabi naman niya no, na sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Pangalawa, and then he said yes. So dalawa po ang na-reveal dito. Una, na yung kinausap niya ay galing sa kanyang security. Pangalawa, na lalaki ito, di ba? He said yes. Tama po ba? Tama po. Okay. So medyo narrow down po. Pag sinabi pong security ng Vice President, again, ito nga po, katulad ng binanggit nyo, yung Vice Presidential Security and Protection Group. Tama po. Tama po yan. At ang pinuno niyan at that time ay itong si Colonel Raymond Dante Lachica. Tama po. That is correct po. Okay. So, inimbestigahan nyo na po ba ang VP SPG including Colonel Lachica kaugnay dito? Yun nga po yung aming sinasabi, there is an ongoing investigation and in fact, we are coordinating with other agency so that we can pinpoint who is that individual po. Okay. Grabe, so, napakahalaga po sa recommendation NBI Director, are you really doing this? Kilala mo ba yung kausap mo si Tinyo? Kilala mo ba, alam mo ba naman na makakaliwayan? Yan ay, ang kasamahan yan? Kilala mo ba? Now you are trying to tell us na yung mga supposedly AFP personnel ay iniimbestigahan mo at kinikwento mo pa dito sa Makabayan Black Representative na alam naman natin, recently lang nagkaroon ng patayan na kung saan involved yung mga makakaliwang membro ay naandoon sa mismong engkwentro. I cannot believe you. dito sa affidavit of investigation, ang rekomendasyon na po ng NBI ay sampahan ng kaso ng grave threats, 3 counts of grave threats ang Vice President at saka inciting to sedition. Pero hindi po maaring matapos doon dahil lumalabas may isa pang party, no? Bukod sa Vice Presidente, meron siyang kinausap at meron siyang napapayag, sumang-ayon, na pumatay sa Presidente, sa First Lady, at sa dating Speaker. No? So in other words, hindi lang po, tama po ba sabihin, hindi lang po simpleng nag-hire ng hitman ang Vice Presidente, kung hindi ang hitman na ito ay posibleng miyembro mismo ng Armed Forces of the Philippines. Tama po ba? It's always it's a possibility It's because a- the members po ng Vice Presidential Security and Protection Group, sabi ko nga po, may mga active members po ng military po dyan. Alam mo, AFP hindi ko alam kung hindi kayo nababastusan sa ganitong pahayag nitong NBI Director na ito. Tapos ang nagdidiin ay isang parte ng CPP, NPA, NDF. Tandaan nyo, magkakasama yan. Hindi nyo maaalis yan. Magkakasama yan. CPP, NPA, NDF yan. Hindi man sila yung may awak ng armas, pero sila ang Democratic Front. Sila ang pumupronta, sumusuporta. Tapos, inilalaglag nitong direktor ng NBI, yung kasamahan ninyong AFP. Wala kayong gagawing hakbang dito para kausapin itong NBI. Ako, naiinis ako dito hindi dahil sa galit sila kay VP Sara Duterte. Naiinis ako dito kasi ibang usapan na ito. It's like selling someone to this kind of groups na alam naman natin
Malaking problema ng bayan natin ito, mga to. Okay. So, in other words, yung betrayal of public trust po dito ay hindi lamang sa mga krimen na nabanggit, kung hindi, dahil nga pinapayag pa ng Vice Presidente at inamin niyang napapayag niya na ang isang miyembro ng armed forces mismo ang pumatay, no? At hindi lang ng ordinaryong mamamayan, kung hindi ng commander-in-chief mismo at ng iba pang mga individual at opisyal. Nakita mo naman yung target, di ba? Kita mo yung target ng congressman na yun? Tapos sasakyan mo? How dare? Sa akin tol, sa isa ako sa Banateros Vloggers tol eh. Oo nga, isa sa mga Banateros vloggers. Kasi 'di ba Banateros Brothers, kami yon. Sila Banateros Vloggers. Yan, ay, alam nyo na kasi fake news daw ako eh. May nag-comment kasi sa video natin tol, fake news daw ako. AI lang yung kasama mo, hindi yan si Jiggy Barra, sabi nga nun. O yan ha, kitang-kita nyo yun ha. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros